Nauwi po sa sumbatan at personalan ang sagutan ni Senador Alan Peter Cayetano at Senate President Juan Ponce Enrile sa Senado kahapon. Nag-ugat ang hidwaan sa umano'y hindi patas sa pamahagi ni Enrile ng dagdag pondo sa mga senador. Balitang hatid ni Jam si Sante. Sa simula pa lang, kahit noong solo pa ni Senador Alan Peter Cayetano ang plenaryo habang nagpi-privilege speech, dama na ang tensyon sa pagitan nila ni Senate President Juan Ponce Enrile na seryosong nakinig sa bawat bitawan niyang salita. Question ni Cayetano kung bakit 600,000 pesos lang ang dagdag pondo mula sa savings ng Senado na nakuha ng opisina niya ng kapatid na sa Senador Pia Cayetano at na Senador Antonio Trillanes IV at Miriam Santiago. Ang iba kasi, 2.2 million pesos ang nakuha kahit nga raw ang kasama nila sa minorya na si Senador Joker Arroyo. Mahalaga raw harapin ang isyong ito, lalo't pera ng mamamayan at integridad ng Senado ang nakataya. I have to defend the Senate as an institution and to defend the minority. Paano mga kasama kung kayo naman ang nasa minority? Ganito bang Senado ang gusto nyo? Pag happy ang Senate President, may staff kayo, pwede magpa-detail, malaki pondo nyo. Pag galit sa inyo for one reason or the other, pwedeng tanggalan? Giit ni Cayetano, hindi raw panig nila ang nagpasimula ng bangayan kundi si Enrile. Bakit ba kayo inis at galit sa akin personally? Dahil dati na po kayong galit sa akin. Sapagkat napakalapit po ninyo dalawa ni Attorney Gigi sa dating Pangulong GMA at kay First Gentleman. Pinuna rin ni Cayetano ang naging pahayag umano ng Chief of Staff ni Enrile na si Attorney Gigi Gonzales Reyes na tinawag daw ng mga ipokrito ang minorya sa isang panayam sa radyo. Alam mo naman natin kung paano nyo po pinapatakbo ang Senado. Or more accurately, how you and Attorney or Ma'am Gigi runs the Senate. Di ba ho, bawal sa caucus sa mga staff? Di ba ho, sa lounge na yan sa likod, bawal ang staff? But out of respect for you, pumayag kami na hindi lang nandun si Ma'am Gigi. Kung hindi, pwede pa siya magsalita pag may caucus. Pwede siya mag-discuss sa mga senador para na rin siyang isang senador. Ipinakita pa nga niya ang mga sulat kamay na memorandum ni Reyes, kung saan pili lang daw ang mga senador na bibigyan ng mga dagdag pondo para sa kanilang maintenance and other operating expenses o MOE. Hamon ni Cayetano, i-liquidate kung paano nagastos ang ipinamahaging pondo, gayon din ang mga checking pamasko at payagang ma-audit ito ng isang private independent firm. Maya-maya pa ay tumayo na si Enrile. Ang sagutan na uwi na sa sumbatan kaugnay ng 37 million pesos pang utang daw ng yumaong ama ni Cayetano na si dating Senador Rene Cayetano sa opisina ni Enrile. Wala na siya dito, paano pa niya masasagot? Number 2, Mr. President, nung siya'y tumakbong senador and he practically gave his life to you. Nung panahon ni President Cory po, at kayo'y nakulong, siya ang katabi nyo. Nung pong EDSA Revolution, siya po ang katabi nyo. Nung kayo po'y payaman ng payaman, siya po naman ay nagtiis din sa law office at nagpalaki. In fact, Mr. President, di ba bawal kayo mag-practice? Pero tinayo niya yung PECA bar. Ang PE naging Ponce Enrile later on, but PECASO muna nilagay. But ever since the start, may opisina kayo doon. And when he ran for senator, you kicked him out of the law office na tinayo niya. And yung naging issue yung pera. But I don't remember that he owes you 37 million because he worked, Mr. President, if I may finish, Mr. President. My father worked for every single centavo that he, and it's unfair for you to bring that up. Kung sabihin ko sa iyo ngayon na tatay mo ang may utang sa amin, diba? Paano naman nila mapapaliwanag? Wala naman sila dito. Ito ang record ng opisina namin. Well, kung may record kayo, di pakita nyo, singilin nyo kami. Pinapakita ko sa iyo. Pero pinapakita ko rin sa iyo, Mr. President, Halika. na may utang na loob din naman kayo, pero never ko naman siningil, di ba? Anong utang na loob ko sa inyo? Hindi ho ba na pinagsilbihan kayo ng maganda? Ano ba yung bahay ninyo? Yung bahay po namin, inutang po sa bangko at nabayaran po yan. Yung mga kahoy. Yan po ba issue? Hindi ko po alam kung saan galing ang kahoy, Mr. President. Ikaw nag-umpisa niya. Mr. President, hindi ako nag-umpisa. Every time po, Mr. President, na isa tayong issue, ano sagot nyo? Ang sagot nyo, Mr. President, oh my God, ang issue, sasabihin nyo sa akin, hindi ka pa pinapanganak, iho, nagpa-practice na ako. Mr. President, Mr. President, with the permission of the two gentlemen, can we ask for a 1-minute recess? With your permission. No, Akala mo yata, hindi ako preparado sa mga sinasabi No, mo. Mr. President, akala ko sasagutin niyo yung issue sa Senado, hindi yung personalan.
Majority Leader. Ikaw nag-umpisa. Mr. President, I move Hindi to po ako suspend the nag-umpisa, session. Mr. President. Kayo po nag-umpisa. Tinatapos ko lang po. All right, with the permission of the body, to ease the tension. Now, may I request that I answer the question of the budget? I will not go down to the gutter. Because this gentleman is You already lying. did, Mr. President. You already went to the gutter. Your chief of staff has already gone to the gutter. This is irrelevant to our discussions here, and you're bringing up things where a person who's already dead cannot answer. Jam Sisante, GMA News.